KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela. Mga lods, ito na po ang karugtong ng ating kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog translator, Andy Dors. Kabanata 71 hanggang 80. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela, Kabanata 71. Mainit. Dahil hindi nagtimpi si William sa kanyang sampal, dinidiinan na ngayon ni Lydia ang kanyang nanunuot na mukha, at walang tigil na pagpatak ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Dahil sa marangal na reputasyon ni Nicole bilang chief designer ng F&M Apparel, may plano na si William na ibalik siya sa Anderson family. Maraming taon na ang nakalilipas, pinalis ni Lydia si Nicole at ang kanyang ina sa Anderson na paninirahan at pinalayas siya sa pagbabalik. Naisip mo ba kung bakit magkakasama sina Queenie at Joseph sa iisang kwarto, sabay na nagdodroga? Yung mata niya nanginginig sa mga luha habang nakataas ang ulo, mukhang sama ng loob. Nanlamig ang katawan ni William. Nilinggan niya ang mukha ni Lydia na puno ng luha at pinagsalubong ang kilay. After pondering for a bit, he quizzed, "You think it's Nicole's doing?" Nang makitang binibili niya ang implikasyon nito, mabilis na sumagot si Lydia, "Ano pa kaya iyon?" Maayos naman ang ginagawa ni Queenie kay President Gardner. Bakit siya matutulog kay Joseph? Natagpuan ni William na makatwiran ang kanyang mga salita. All these years, salamat sa pagsisikap ni Queenie sa paglalaro hanggang sa Gardner family, ang mga Anderson ay nakapag-ani ng hindi mabilang na mga benepisyo, kaya nga, walang dahilan si Queenie para saktan ang mga Gardner para kay Joseph na kapakanan. Sa pag-iisip nito, nawala ang galit sa kanyang mukha at hindi na siya ganoon nakatagilid siya. Nang maramdaman ang resulta ng kanyang pagmamanipula, nagmamadaling idinagdag ni Lydia, "Pag-isipan mo ito, 5 taon na ang nakalilipas, nang dumating si Nicole sa amin na humihingi ng pera para ipagamot ang kanyang ina, naaalala mo ba kung paano namin siya tinanggihan? At sa pagkakataong ito, tiyak na sinusubukan ni Nicole na balikan niya kami sa pamamagitan ng pagpapaayos kay Queenie." Habang nagsasalita siya, pinunasan niya ang kanyang mga luha, humahagulgol at sinabing, "Nako, poor Queenie. Siya ay muntik na siyang ma-violate." Nang marinig ang pag-iyak ni Lydia, sa wakas ay kinalma ni William ang kanyang sarili, tulad ng makikita sa kanyang mukha. Matapos mabawi ang kanyang katinoan, inalala niya ang kanyang mga alaala mula sa 5 taong nakalipas. Sa katunayan, siya ay naging kakilakilabot para kay Nicole at sa kanyang ina, hindi nagtitiwala ng kahit isang sentimo para sa kanila. At iyon ang nagpaliwanag kung bakit bumalik si Nicole para kunin niyang paghihiganti. Okay, calm down. Hindi naman nangyari sa huli, no? I'm sure President Gardner ay mag-iimbestiga sa bagay na ito ng lubusan, kaya ito ay isang oras na lamang hanggang sa nahuli ang salarin. Nang lumamig na, inaliw ni William si Lydia. Samantala, nasa loob ng marangyang sedan ang maganda nitong disenyong interior. Si Nicole, na halos nakapikit ang mga mata, ay humiga sa kanyang upuan. Mahigpit na nakasara ang mga bintana ng sasakyan. Kahit walang heater, ramdam pa rin niya ang pag-iinit ng kanyang katawan. Inilabas niya ang kanyang dila at dinilaan ang kanyang natutuyo na labi, mukhang natulala kapag tumingin siya sa unahan. Si Colton, na nakapikit ang mga mata, ay malinaw na pinagmamasdan ng babaeng katabi niya sa loob ng kotse. Sa kanyang maputlang mukha ay ang kanyang malarosas na pisngi, pati na rin ang isang pares ng hindi kinang nalabi, na tila malambot at basa, na kahit si Colton ay gustong kumagat. Sa sandaling walang tunog, si Nicole, muli, ay nagsimulang kumilos. Kahit papaano, napunta ang kamay niya sa buckle, at tinanggal niya ang kanyang seatbelt bago siya mahinang sumandal kay Colton. Ang wafting sa kanyang matingkad na mga mata ay ambon na ginawa sa kanila mukhang mapang-akit. May bahid ng pang-akit ang boses niya. "I'm so hot, and your body is so cold." Sa kabila nito, tiniis ni Colton ang kanyang mga paghihimok. Nang makita ang pulang ilaw, pinahihit niya ang preno at pagkatapos ay itinulak ang babae pabalik sa kanyang upuan. With his bassy, hoarse voice, he said, "Stay put, o kaya hindi ko magarantya ang maaring mangyari."
Natutokso siyang magsalita ng marumi. Ang kanyang puso na matagal nang hindi natitinag ay kakaibang na-trigger ni Nicole. Para bang hindi niya narinig, inabot niya ang kanyang mga kamay at hinawakan ang ulo nito bago siya hinalikan sa pisngi. Dahil doon, natulala si Colton. Para siyang na-defibrillate ng kuryente ang puso. Pagbalik sa kanyang katinoan, lumingon siya sa kanya, tanging ang madilim at kumikinang nitong mga mata. Biglang may bumusina mula sa likuran ng bumalandra sa kanyang pag-iisip, kung saan dali-dali niyang binawi ang kanyang katawan at umupo bago pinindot ang pedal para umuwi. Nang maramdamang walang bagay sa kanyang mga bisig, nadama ni Nicole na walang laman at muli ay hinagis ang sarili na papunta kay Colton. Naiwan na walang pagpipilian, ibinaba ni Colton ang mga bintana. Malamig ang panahon sa labas. Kasabay ng mabilis na pag-andar ng sasakyan, isang malamig na simoy ng hangin ang sumugod sa kotse na hinaila pabalik sa kanyang katinoan ang babaeng natulala. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 72. Dalhin siya sa bahay. Matapos bahagyang bumalik sa katinoan si Nicole dahil sa hangin, ang unang bagay niyang nakita ay nasa mga bisig ng isang lalaki, at ang lalaking iyon ay hinawakan ang kanyang ulo gamit ang isang kamay. Naging blanko ang isip niya. Bago pa siya makapag-isip, bigla siyang bumangon at hinampas siya ng isang sampal, "Halimaw ka." Bahagyang natigilan si Colton sa sampal. Hindi man ganoon kalakas si Nicole, maririnig ang malutong na sampal sa tahimik na sasakyan. Sa sandaling iyon, ang ekspresyon ni Colton ay kasing dilim ng isang bagyo. Ilang saglit lang ay bumalik na sa katinoan si Nicole. Nakatingin sa Colton's dark expression on his red face, siya ay natulala at ang kanyang kamay ay nakataas sa hangin. Kanina parang nawalan siya ng malay. At sinaktan pa siya. Isang bagzo ng malamig na hangin ang umihip mula sa labas. Kinagat ni Nicole ang kanyang labi at itinaas ang kanyang mga mata at sumulyap ng mabuti kay Colton. Kinagat niya ang kanyang mga labi at ipinaliwanag sa mahinang boses, ako ay naguluhan, akala ko ikaw ay hulagan." The more she speak, the more she became guilty. Naalala niya na parang kanina pa niya kinuskos ang sarili niya. Nagdilim ang ekspresyon ni Colton, nakaawang ng mahigpit ang mananipis niyang labi. Nakaramdam siya ng kaunti. Takit sa pisngi, at ang salarin ay ang babaeng katabi niya. Tinigilan niya ang boses at ngumiti, "Miss Anderson, sumandal ka sa akin. Paano ako naging hooligan?" Bagamat magaan ang tono ni Colton, namula ang mukha ni Nicole nang narinig ang kanyang mga salita. Pinag-cross niya ang kanyang mga kamay at ipinasok ang kanyang mga daliri sa kahihiyan. So totoo naman na nakayakap ako sa kanya kanina. Hindi lang iyon, ngunit ako ang nagkamali, at gayon paman, sa halip ay nataman ko siya. Tinilaan niya ang tuyong labi, natatakot na tumingin sa kanya. Sa huli, lumingon lang siya sa paligid at tumingin sa labas ng bintana. Ang kanyang katawan ay patuloy na naglalabas ng init, at kahit na ang malamig na hangin ng taglamig ay umihip sa kanya, hindi siya nakaramdam ng gising. Umikit si Nicole at pinasok ang mga kuko sa palad niya. Ang bahagyang kilati ay nagpabalik sa kanyang katinoan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naramdaman niyang malapit na siyang mawala ng malay. Kinagat niya ang kanyang labi at nag-isip bago tumingin kay Colton, matigas na sinabi, "President Gardner, bakit hindi mo ako pinababa dito?" Tinapunan siya ni Colton ng isang patagilid na sulyap. Nang hindi pinabagal ang takbo ng sasakyan, hinawakan niya ang manibela at malamig na sinabi, "Tingnan mo ngayon. Tinusubukan mo bang maghanap ng problema?" Sa kasalukuyang kalagayan ni Nicole, siya ay nagmamadaling idikit ang sarili sa bawat lalaking nakikita niya. Alam ni Nicole ang kanyang kaiyahiyang kalagayan, ngunit wala siyang ibang pagpipilian, at sinabi sa mahinang boses, "Nadroga ako. Mas magiging okay ako kung ako lang mag-isa." Bagamat hindi niya gusto si Colton, hindi sila naging close ng dalawa para mag-date. Kung may nangyari talaga, sobrang awkward kapag nagkita sila ng kinabukasan. "Nakatawag na ako ng doktor sa bahay ko. We're reaching soon, so you'll be fine," pagalo ni Colton sa kanya.
Nag-iinit ang katawan nito dahil sa kinikilos ni Nicole at nagnanais itong pumaibabaw sa kanya at bumulong sa kanya. Gayunpaman, hindi lihim na nagustuhan ni Zachary, ang presidente ng F&M Apparel, si Nicole. Kung si Colton ay makitulog sa kanya, natatakot siya na ang partnership sa F&M Apparel ay matatapos. Isang hakbang na lang ngayon ang Gardner Apparel mula sa pamumuno sa industriya, kaya kailangan niyang tiisin ito. Nang marinig na magkakaroon ng doktor, sa wakas ay nakapagpahinga na si Nicole. Tumanggo siya at pumikit, nakahiga sa upuan na parang walang malay. Pinilisan ni Colton ang lahat at sa wakas ay nakarating na sa bahay. Pagkapasok niya sa malaki at marangyang vilya, umakbang ang isang matandang babae at nakita niyang may dala itong isang babae sa kanyang mga bisig. Umungad sa mukha niya ang pagtataka. Hindi ito Gardner residence, ngunit pribadong tirahan ni Colton. Pabayaan ng babae, napakakaunting lalaki ang nakapasok sa lugar na ito. Young master, ito ay... Pulang-pula ang babaeng nasa braso niya at medyo kakaiba. Annie, maghanda ka ng kape. Pagdating ni Harvey mamaya, dumiretso na lang siya sa kwarto ko. Hindi na nagaksaya ng oras si Colton na makipag-chit-chat. Pagkatapos niyang magsalita ay umakyat siya sa taas at kalong-kalong si Nicole. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog translator, Andy Dors Kabanata 73. Grabeng tao. Nang walang malamig na hangin na umiihip sa kanya, agad na lumundag ang katawan ni Nicole sa sigla na naman. Hinawakan niya ng mahigpit ang kwelyo ni Colton gamit ang dalawang kamay, at siya ay nakasandal ang katawan ng hindi mapigilan. Habang nagkakaugnay ang kanyang katwiran at pagnanasa, nakaramdam si Nicole ng hindi mapigil ang pagnanasa. Mabilis na pumasok si Colton sa kwarto at sinipa ang pinto, binuhat si Nicole sa banyo. Iniunat niya ang kanyang kamay para i-on ang shower head, at agad na bumuhos ang malamig na tubig sa kanyang ulo. Agad na bumalik sa katinoan si Nicole ng malamig na tubig. Pinuksan niya siya ng bahagyang mamasa-masa ang mga mata, at nang tumingin siya kay Colton, kumalma ang kanyang mukha sa marami. Bumaba ang tingin ni Colton kay Nicole. Mahigpit na damakit sa katawan niya ang suot niya dahil sa tubig, na binabalangkas ang kanyang kaakit-akit at nakakaakit na figure. Napatahimik ng husto si Nicole dahil sa malamig na tubig. Sa kasalukuyan, kailangan niyang manatili sa malamig na tubig ng ilang sandali. Bagamat may yaya si Hayden na mag-aalaga sa kanya sa bahay, kung hindi siya babalik ngayon, tiyak na mag-aalala ito sa kanya. Nanuyo ang kanyang lalamunan habang nakatingala kay Colton, na sinasabi sa mahinang boses, President Gardner, pwede mo bang tawagan ang anak ko? Sabihin mo lang sa kanya na may dumating at kailangan ko mag-overtime. Wala siyang paraan para makatawag sa kalagayan niya ngayon kaya't si Colton na lang ang tanging na itutulong niya. Sige, sagot ni Colton at lumingon ito nang hindi tumitingin kay Nicole. Malapit nang dumating ang doktor. Bago siya dumating, dapat kang manatili dito. Pagkasabi nito, binuksan niya ang pinto at umalis. Naramdaman ni Colton na medyo kakaiba ang kanyang kinikilos ngayon. Kahit na maraming babae ang nagalok ng sarili sa kanya noon, hindi lang siya nakaramdam ng wala, kundi nakaramdam pa siya ng kaunting pagkahilo. Gayunpaman, nang tingnan niya ngayon ang halos hindi natatakpan na balat ni Nicole, hindi lang tumibok ang puso niya, kundi nag-react din ang katawan niya. Parang naging abnormal siya. Pinigilan ni Colton ang kabog sa kanyang puso at naglakad patungo sa mesa, kung saan kinuha niya ang kanyang telepono. Minsang tinawagan siya ng anak ni Nicole noong nasa kumpanya siya, kaya nahanap niya pa rin ang kanyang numero sa pamamagitan ng pag-scroll pababa sa kanyang log ng tawag. Ang kanyang mga daliri ay gumalaw ng deftly, at minsan ay hinanap niya ang numero, at pinindot niya ang call button. Matagal na tumunog ang dial tone, at natagalan bago kumonekta ang tawag. Hello? Sino ito? May bahid ng lamig ang boses ng bata sa kabataan. Colton, sagot niya pagkatapos ng sandaling katahimikan. Bas. Oh, ikaw pala, President Gardner. Huminto muna si Hayden bago muling nagtanong, Hoy, may kailangan ka ba? Natahimik si Colton.
Kung hindi siya nabigo ng tenga niya, kanina pa ba siya tatawagin ng bata? Pero wala akong natatandaang may ginawa akong masama sa kanya. Pinigilan ni Colton ang sarili at medyo marahas na sumagot, hindi uuwi ang nanay mo ngayon. Oo naman, naging worked up si Hayden sa isang iglap. Mabilis niyang pinindot si Colton at tinanong, anong problema ng mommy ko? Anong ginawa mo? Bagamat alam niya na ang kanyang biolohikal na ama ay si Colton at gusto niyang kilalanin siya ni Colton upang mabayaran ni Colton ang kanyang ina ng sustento, hindi ito nangangahulugan na gusto niyang may mangyari sa kanilang dalawa. Nang marinig ang mga salita ng bata, natawa si Colton, huwag kang magtanong tungkol dito na bagay. Ang mga bata ay dapat manatili sa bahay ng masunurin. Pagkasabi nito, ibinaba ni Colton ang telepono nang hindi na hinintay na sumagot si Hayden. Matapos putulin ang tawag, biglang naramdaman ni Colton na siya ay kumilos lalo ng pambata. Paano siya naging maliit sa isang bata? Matapos ibaba ang tawag kay Hayden, tumatawag siya para makausap si Colton muli, ngunit hindi sumagot ang B****. Kahit matagal siyang nag-dial, wala man lang sumasagot. Naging balisa si Hayden. Kung ang kanyang ina ay kinuha ng iba, ano ang mangyayari sa kanya? Sa pag-iisip nito ay mabilis niyang kinuha ang kanyang laptop at binuksan ang lokasyon software sa pagsubaybay. Ang lokasyon ng kanyang cellphone ay konektado sa kanyang ina. Kaya, binuksan niya ang computer at tumingin. At sigurado, nasa Colton's villa yon. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 74. Hipag. Habang nakaupo si Colton sa kama at nakikinig sa pagambon ng tubig sa loob ng banyo, unti-unting nagdilim ang kanyang mga mata. Ikaw Brad, sinong babae ang nakita mo sa oras na ito na napunta ka sa malayo na gamot sa kanya? What a monster! Pumasok ang masiglang boses ng lalaking bagong dating sa silid sa harap niya. Nang marinig ni Colton ang boses ni Harvey, medyo nagdilim ang mukha niya. Tumayo siya mula sa ulo ng kama at nakita niya si Harvey na lumingon mula sa labas. Tinabi niya sa isang hindi magiliw na tono, kung magbubuga ka na naman ng kalokohan, ibababa kita mula sa ikatlong palapag. Si Harvey ay matagumpay na nalinlang ni Colton. Itinikom niya ang kanyang bibig at bumulong sa isang mahinang boses, ilang taon ka na? Hindi ka ba pwedeng magbiro? Nasaan ang pasyente? Humakbang si Colton at naglakad papunta sa banyo. Iniunat niya ang kanyang kamay at kumatok sa pinto. Miss Nicole, andito na po ang doktor. Kasalukuyang nakalubog sa tubig si Nicole na nasa banyo. Nasa leeg niya ang tubig mula sa bathtub. Gayunpaman, marahil dahil masyadong maraming oras ang lumipas, siya ay medyo nagdedeliryo. Bumubuhos ang malamig na tubig mula sa tuktok ng kanyang ulo hanggang sa kanyang katawan, ngunit siya pa rin ay hindi mapigilan ang init na bumabalot sa kanyang katawan. Maging ang mga hininga niya ay mainit. Malabo, narinig niya ang boses ni Colton at itinaas niya ang kanyang kamay, at nakita niyang nanghina na ang buong katawan niya. Kaya naman mahina lang ang naisagot niya habang nakapikit ang mga mata, hindi ako makabangon. Narinig ni Harvey ang isang malambing na boses ng babae na nagmumula sa banyo, ngunit naisip lang niya na ito ay isang bihirang okasyon. Hindi niya inaasahan ang isang walang alam na lalaking tulad ni Colton ay nag-uuwi talaga ng babae. Tinapa niya ang kanyang leeg na may balak na tumagilid para tingnan, ngunit hinayla ni Colton palayo sa kanya gamit ang isang kamay na may kasamang babala. Kung gusto mo pang itago ang iyong mga mata, mas mabuting umiwas ka. Ang kanyang mga salita ay gumagana ng maayos. Pagkatapos ng lahat, si Colton ay palaging tao sa kanyang mga salita. Dahil doon, si Harvey ay nasaraan ng loob at umatras, bumalik sa gilid ng kama kung saan siya ay iniling ang kanyang ulo. Pinuksan ni Colton ang pinto at pumasok, at nalaman niyang ang kalagayan ni Nicole ay lumalala ng pangalawa. Nakahandusay siya sa bathtub na parang siya ay walang buto. Buti na lang at medyo may natitira pa siyang dahilan at alam niyang ilagay ang ulo niya sa gilid ng bathtub para hindi siya malunod. Umapaw na ang tubig sa bathtub, basang-basa na ang damit at pantalon niya at dumikit sa katawan niya.
Ang kanyang bahagyang nakikitang mga kurba ay nakatayo na ngayon pagkatapos na ibabad sa malamig na tubig. Kumuha ng tuwalya si Colton at inubos ang tubig sa bathtub. Pagkatapos, binalot niya ng tuwalya ang basang katawan ni Nicole at niyakap ito. Kasalukuyang mahina si Nicole. Matapos siyang buhatin ay nalaglag ang kanyang ulo papunta sa kanyang dibdib, ang kanyang basa at basang buhok na nag-iiwan ng watermark dito. Gayunpaman, hindi naiinis si Colton at naglakad palabas kasama siya sa kanyang mga bisig. Napalingon si Harvey na nakaupo sa labas matapos marinig ang ingay sa kanyang likod. Kaagad, nakita niya ang basang tao sa mga bisig ni Colton at tinawag siyang may pagtataka, Nicole. Matapos makita na ang kayakap niya ay si Nicole, naging seryoso agad ang dating pabayang si Harvey. Ganoon na ba kalala ang kalagayan niya ngayon? Nagmamadali siyang humakbang para tingnan. Kahit matapos magbabad sa malamig na tubig ng napakatagal na panahon ay namumula pa rin ang kanyang balat. Oo, halika at tingnan mo. Maingat na inilagay ni Colton si Nicole sa kama. Kahit basang-basa pa ang katawan niya, diretso niya itong inihiga sa kama ng walang pag-aatubili. Ang madilim na kulay ng mga sheet ay naging mas madilim pagkatapos na sila ay basang-basa sa tubig. Bakit nilagyan ng droga ang aking hipag at bakit siya nandito? Nag-aalalang tanong ni Harvey. Kung alam lang ng kapatid niya, siguradong mag-aalala siya. Hipag. Hindi pala kaibigan ng tono ni Colton habang pinaikit ang mahahabang mata. Oo, future wife ng kapatid ko, sabi ni Harvey habang sinisimulan niyang inspeksyonin si Nicole. Ito ay malakas na droga. Hanggang ngayon, ang mga sintomas ay hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng pagbabawas. Kung mayroon man, sila ay nagiging mas malala. Nang makitang tinitingnan siya ni Harvey, hindi siya pinipilit ni Colton para sa mga sagot at tumayo siya sa gilid habang pinagmamasdan sila. Sa kasalukuyan, ang buong mukha ni Nicole ay namumula, at ang kanyang mga talukap ay bumaba, gumagawa ng hindi niya makita ng malinaw ang taong nasa harapan niya. Pero malabo niyang narinig na may tumatawag sa kanyang hipag. Kung tama ang hula niya, malamang si Harvey iyon, dahil siya lang ang tatawag sa kanya ng ganoon. Si Harvey Yates ay kapatid sa ama ni Zachary Yates, ngunit ang relasyon sa pagitan ng dalawang kapatid ay napakaganda. Dahil ayaw ni Harvey na makipagkumpetensya para sa ari-arian ng kanyang pamilya, tumakas siya sa bahay sa isang madilim at maangin na gabi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 75. Zachary, nadroga si Nicole. Mabilis na sinuri ni Harvey si Nicole. Nang marinig niya ang paglalarawan ni Colton sa telepono kanina ay naghanda na siya ng maaga. Nagsimulang magreseta si Harvey ng gamot at sa wakas ay bumuti ang kutis ni Nicole pagkatapos ng isang iniksyon. Pagkatapos ibigay ang iniksyon, ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan si Colton at nagtanong na kasimangot, "What the hell is going on? Bakit naging ganito ang hipag kong ito?" Nang makitang bumuti na ang kalagayan ni Nicole at ang pamumula ng kanyang mukha ay unti-unting nawala, nakahinga ng maluwag si Colton. "Tumama ka sa akin." Pagkasabi niyon, kinaladkad niya si Harvey palabas nang hindi man lang hinintay kung handang sumunod si Harvey. Paglabas nila ay nakita nilang dumating si Annie na may dalang isang mangkok ng sabaw. Iniwan siya ni Colton ng isang order habang sinasabing, "Annie, pumasok ka at tulungan siyang magpalit ng isang set ng malinis damit." Nang tumingin siya sa silid na orihinal na kay Colton, may gusto siyang sabihin ngunit pinigil niya ang kanyang dila sa huli. Tumango lang siya at sumagot, "Lahat tama." Matapos hilahin ni Colton si Harvey ay naguguluhan pa rin ang tingin niya. Bakit naging ganito si Nicole? Higit sa lahat, nasa bahay siya ni Colton. Ano ang nangyayari? Hindi nagtagal pagkatapos nilang lumabas, nagtanong agad si Colton. "Anong ibig mong sabihin?" Napatingin si Harvey sa madilim na ekspresyon ng lalaki at hindi maintindihan ang kasalukuyang sitwasyon. Kung tutusin, tatanungin niya sana kung bakit si Nicole ay nasa bahay ni Colton ngunit sa halip ay tinanong, "Bakit mo tinawag na hipag si Nicole?" Pamaling kay Harvey ang maitim na mga mata ni Colton.
Pinagsama-sama ni Harvey ang puzzle nang makita ang reaksyon ni Colton at gulat na tanong, Don't tell me you have your eyes on my sister-in-law." Natahimik si Colton. Oo, kung wala siyang crush kay Nicole, bakit siya magkakaroon ng pakialam kung sino ang kasama niya? Gayunpaman, kailan siya nagsimulang magkagusto sa kanya? Bakit hindi niya ito maalala? Wala lang. Gusto ko lang malaman. I-deny? Not admitting the truth. Nang marinig na walang ganoong intensyon si Colton, nakahinga ng maluwag si Harvey at nagsimulang magpaliwanag, kapatid ko si Zachary Yates. Bagamat dumating kami mula sa iba't ibang mga ina, mayroon kaming isang mahusay na relasyon. Nung nasa abroad ako, ilang beses ko pang nakilala si Nicole. Zachary Yates. Bagamat alam ni Colton na ang presidente ng F&M Apparel, si Zachary Yates, ay may mga hot para kay Nicole, hindi maganda sa pakiramdam na marinig ang katotohanan mula sa ibang tao. Lumaki ang puso ni Colton sa sama ng loob. Without saying anything else, siya ay agad na hinawakan si Harvey at kinaladkad pababa. Bago pa makapag-react si Harvey, nakita niyang kinaladkad siya ni Colton at naguguluhan siyang nagtanong, anong problema? May iba pa ba? Diretso siyang kinaladkad ni Colton papunta sa pinto at hinawakan ang frame ng pinto gamit ang mahaba at skeletal na mga daliri niya, tumugon, wala nang iba. Baka umalis ka na. Ha? Akmang ibubukan na ni Harvey ang kanyang bibig para may sasabihin pa, ay bigla siyang sinara ng pinto at nilock siya palabas. Colton Gardner. Hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung bakit nasa bahay mo ang hipag ko sa ganitong estado. Kinalampag ni Harvey ang pinto. Tinawag ako ni Colton sa kalagitnaan ng gabi, pero ngayon lang niya ako iiwan ng ganito. Sa loob ng bahay, sumagot si Colton sa pagalit na tono, keep knocking if you want me to chop off your hands. Ang kanyang mga salita ay epektibong nagpatahimik kay Harvey sa isang iglap. Pagkatapos ng lahat, si Colton talaga. May kakayahang gumawa ng ganoong bagay. Napatitig si Harvey sa pintong nakasara ng mahigpit dahil wala na siguro siyang pagkakataong makapasok ngayon. Matapos tumayo sa tabi ng pinto at pag-isipan ito, kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan si Zachary. Napasa po ang kilay ni Zachary na nababalot na sa family issues nang makitang tumatawag si Harvey. Gayunpaman, kinuha niya ang telepono at malumanay na nagtanong, anong problema, Harvey? Si Zachary, nakita ko si Nicole sa bahay ni Colton. Higit sa lahat, nadroga siya, seryosong sabi ni Harvey. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 76. Pagpapakain ng gamot. Natigilan si Zachary nang marinig ang sinabi ni Harvey. Mabilis niyang tinanong sa phone niya, sinabi mo Nicole. Oo, mahal kong hipag. Ngunit, salamat sa aking napakahusay na kasanayan sa medisina, ayos na siya ngayon, sagot ni Harvey. Hinawakan ni Zachary ang kanyang telepono, isang mabangis na kislap na kumikislap sa kanyang maitim na mga mata. Ang kanyang ekspresyon na orihinal na banayad ay naging malamig na ngayon. May nangahas na saktan si Nicole. Tinabi niya sa mahinang boses, nakuha ko. Tulungan akong alagaan si Nicole sa loob ng ilang araw, at babalik ako kaagad kapag natapos ko na ang paghawak sa mga isyong ito. Zachary, pinapa-pressure ka ba ni Dad? Tahimik na tanong ni Harvey. Nais ng kanilang ama na magtrabaho si Zachary sa kanyang sariling kumpanya noon, ngunit ginawa ni Zachary ay ibang pananaw at nagpunta sa F&M Apparel sa halip kung saan gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili. Pagkatapos noon, hindi na tumitigil ang mga pukana ng kanilang ama. Ayos lang, malapit na akong mag-asikaso. Magpahinga ka na lang at manatili sa bansa. Bumagsak man ang langit, andyan ako para hawakan, sabi ni Zachary. Humihingal si Harvey bilang sagot at bumaba ang tingin. Sa bahay, pagkatapos itaboy ni Colton si Harvey, bumalik siya sa itaas. Kakapalit lang ni Annie ng damit ni Nicole, tulala si Nicole. Sa sobrang pag-inom ng gamot, kasabay ng matinding sintomas, kahit gumaling na siya dahil sa antidote, mahina pa rin ang katawan niya.
Nawala na ang pamumula ng kanyang mukha na naging sanhi ng kakaibang pamumutla ng kanyang kutis. Samahan daw siya sa ulo ng kama at dahan-dahang iniinom ang sopas. Pinuksan ni Colton ang pinto at pumasok kung saan nakita niyang pinapakain ni Annie si Nicole. Siya ay dahan-dahang lumapit sa kanila at agad namang nag-react si Annie sa presensya niya. Young master, magalang niyang tawag. Let me do it. It's getting late. Magpahinga ka na, Annie. Naginat si Colton at inilabas ang kanyang kamay upang kunin ang mangkok ng sopas habang nakatingala sa ulo ng kama, ang kanyang matangkad na figure na naglalagay ng madilim na anino sa kanila. Masunaring inabot ni Annie ang sopas sa kanya at tumango bago ito tahimik na umatras. Ngayong silang dalawa na lang ang natitira sa silid, katahimikan ang namagitan sa hangin. Kinuha ni Colton ang mangkok, ang pilak na kutsara ay gumagawa ng malutong na tunog ng kalampag sa loob ng mangkok. Hinawakan niya ito ng kanyang kamay at nakita niyang hindi masyadong mainit ang sabaw ng luya ngayon, kaya diretso siyang sumandok ng kutsara at dinala sa bibig niya. Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata at tumingin sa kutsarang dinala sa kanyang bibig. Pagkatapos ay humigop, mamulong siya, ako mismo ang gagawa. Salamat, Pangulong Gardner. Mahina ka pa ngayon, nabuhusan ka ng malamig na tubig, at kagagaling lang ng gamot, kaya uminom ka ng sabaw para maiwasan ang lagnat. Kung hindi ka komportable kapag nagkasakit ka muli, sabi ni Colton habang binigyan siya ng isa pang kutsara. Nang marinig ang kanyang mga salita, tumigil si Nicole sa pagtanggi at ibinuka ang kanyang bibig, dahan-dahang uminom ng sopas. Ang sabaw ng luya ay medyo maanghang, at dumulas ito sa kanyang lalamunan. Nang makita ni Nicole ang ilalim ng mangkok, ibinuka niya ang kanyang mga labi at sinabing, President Gardner, nag-aalala pa rin ako sa anak ko. Maaari ko ba siyang tawagan? Kanina pa niya hawak ang phone niya, at dahil hindi niya maalala na ilabas iyon nang lamusong siya sa tubig, malamang nasira na ito ngayon. Tumango si Colton at kinuha ang kanyang cellphone, dinial ang phone number ni Hayden. At pagkatapos ay binuksan ang speakerphone at inilagay ang telepono sa tabi ng kanyang kama. I****, anong ginawa mo sa mommy ko? Sa sandaling konektado ang tawag, maririnig ang bata ngunit masiglang boses ni Hayden. Umunat ang noo ni Nicole. Kahit mapatla ang mukha niya ay malakas pa rin ang boses niya. Hayden, ingatan mo yung bibig mo. Sa sandaling napagtanto ni Hayden na ang kanyang ina ay tumahimik siya kagad, kasunod na aawa siyang tumawag, Mommy. Nang marinig niya ang cute at pangungulit na boses ng anak, hindi na kinaya ni Nicole na pag-alitan pa siya. Bahagya siyang bumantong hininga at sinabing, medyo busy ako ngayon, kaya ako ay hindi uuwi ngayong gabi. Matulog ka ng maaga at huwag kang manggahas na maglaro ng anumang mga video game. Okay, sagot ni Hayden. Nang makitang nasa tabi niya pa rin si Colton, sinabi lang ni Nicole ang ilang salita bago ibinaba ang tawag. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 77. Pinalaya sa kama. Dahil sa mahinang kondisyon ni Nicole, pagkatapos niyang magsalita sa telepono, siya ay hinanad sa pagkatulala. Pumunta si Colton sa katabing guest room at naligo muna bago humiga sa kama. Gayunpaman, matapos ang pag-ikot at pag-ikot ng mahigit isang oras, hindi pa rin niya magawang makatulog. Medyo iritado siyang bumangon at hinaplos ang magulo niyang buhok. Ibinababa ang kanyang mata at saglit na nag-isip, sa wakas ay tinungo niya ang silid kung saan natutulog si Nicole. Sa sandaling iyon, ganap na madilim ang kalangitan. Tulad ng mga kortina sa silid hindi pa ganap na iginuhit, ang mga gaps ng liwanag ng buwan ay nagawang sumilip. Ang liwanag ng buwan ay sumisikat sa kanya, at ang kanyang maputlang mukha ay tila mas masakit. Iniunat ni Colton ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang noo, nalaman lamang na siya nga ay may kaunting lagnat. Kung iisipin, may katuturan. Sa sobrang lamig ng panahon, tiniis niya ang malamig na hangin at nabuhusan siya ng malamig na tubig. Kakaiba kung wala siyang lagnat. Tulog na si Annie kaya hindi na siya inistorbo ni Colton. Kaya, kumuha siya ng ilang coal na patch at inilapat sa katawan ni Nicole.
Pagkatapos sa paglipas ng isang gabi sa pag-aalaga sa kanya, ang kanyang lagnat sa wakas ay humupa sa hating gabi. Kinaumagahan, nagising si Nicole na dumidilim ang mga mata, hindi mapakali. Kagabi, naramdaman na lang niya na mabigat at hindi komportable ang kanyang katawan, at malabo niyang naalala na may nag-aalaga sa kanya sa kanyang tabi. Sa sandaling imulat niya ang malabo niyang mga mata, nakita niya kaagad ang maesla na dibdib ng isang lalaki. Nag-freeze ang utak ni Nicole sa isang iglap, ngunit bago pa siya makapag-isip ay gumalaw muna ang kanyang katawan. Napunta sa binti niya ang buong lakas ng katawan niya habang sinisipa niya ang lalaki mula sa kama ng walang pag-aalinlangan. Nihimbing na natutulog si Colton nang biglang sumakit ang kanyang katawan. Ang sumunod na nalaman niya, pinalipad siya. Ganito na lang, sinipa siya ng gising. Si Colton ay sinipa sa lupa at ang kanyang puwit ay unang nahulog sa lupa. Isang matinding sakit nagmula sa kanyang likuran at ang kanyang isip na malabo pa rin sa antok ay agad na natahimik. Kagabi, habang inaalagaan niya si Nicole, bandang alas 4 lang siya nakatulog sa umaga. Ngayon, pinalayas na siya sa kama bago siya nagising. Gaano man kabuti naman ang ugali niya, medyo galit pa rin siya. Gayunpaman, nakatingin kay Nicole na humiga sa kama habang nakayakap ang kobrekama, pinipigilan pa rin ni Colton ang kanyang galit. Inagod niya ang likod niya at dahan-dahang bumangon. Tila naasikaso niya si Nicole kagabi kaya tulala siya sa kama. Sa bagay, sarili niyang kwarto ito. Nang makitang malinaw ni Nicole kung sino ang kaharap niya, natigilan ang ekspresyon niya at tinitigin niya si Colton na may maningning na mga mata. Pagkatapos lamang ng mahabang sandali ng pag-aalinlangan ay nakapagsalita siya na binibigkas, Pangulong Gardner. Medyo nalilito siya. Ano ang nangyayari? Bakit nasa kama niya si Colton? Walang ideya si Colton kung paano siya natulog at natulog kay Nicole. Dahil na rin siguro sa sobrang pagod kagabi at antok-antok na siyang umakyat sa kama. Nahihiya niyang pinunasan ang kanyang ilong at nagpaliwanag, nilagnat ka kagabi, kaya ako, inalagaan kita buong magdamag. Tiningnan ni Nicole ang matangkad na katawan ni Colton at saka sinilip ang sarili. Buti na lang at maayos ang pananamit nilang dalawa. Naninikip ang lalamunan niya habang nakatingin kay Colton na hinihimas ang puwete nito. She apologized awkwardly, sorry, hindi ko namalayan. Kahit nabihasa siya sa negosyo, baguhan pa rin siya relasyon, maliban sa isang gabi. Siyempre, hindi siya nakasama ng kama ni anong lalaki man. Kahit na medyo exaggerated ang reaksyon niya, understandable pa rin. Sa pag-iisip na inalagaan ako ni Colton hanggang sa katahimikan ng gabi, and I kicked him off the bed just like that. Parang nakaramdam ako ng walang pagpapasalamat sa kanya. Feeling ungrateful to him. Bumaba ang tingin ni Colton kay Nicole. Pagkatapos gumaling sa kanyang karamdaman, mas lalong gumanda ang kanyang kutis at hindi na kasing putla noong nakaraang gabi. Ang nakalabas pa rin sa labas ang salarin na sumipa sa kanya, ang mapuputi at malambot nitong paa ng kobrekama. Kasabay ng sipa kanina ay parang halos nakabawi na siya ng lakas. Ayos lang basta okay ka lang, magiliw na sabi ni Colton. Nakonsensya si Nicole nang makita niya kung gaano kalaki ang puso ni Colton. Itinulak niya ang kumot at bumangon sa kama, gustong pumunta kay Colton at humingi ng tawad sa kanya. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang epekto ng gamot kagabi kasabay ng overnight fever ang nagpapahina sa kanya. Kahit kaya niyang tumayo, hindi pa rin siya sapat na lumakad. Sa paghakbang niya gamit ang isang paa, wala siyang lakas sa kanyang mga paa. Bilang isang resulta, bumigay ang kanyang mga tuhod, dahilan para mawalan siya ng balanse at matamba. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog translator, Andy Dors Kabanata 78. Nontog sa kanyang baba. Sa kanyang mabilis na reflexes, nakuha ni Colton si Nicole, ngunit hindi niya napigilan ang katawan mula sa pagkahulog. Nakaugalian din ni Nicole na umabot sa harap at hinawakan ang kay Colton Mangas. Dahil sa pagkahulog na ito, si Nicole ay ibinuka ang kanyang bibig sa takot, at ang kanyang mga ngipin nagkataong nabunggo sa baba ni Colton.
Noong una ay inakala ni Colton na kaya niyang suportahan ang bigat ni Nicole, ngunit hindi niya nagawa. Inaasahan nilang dalawa na gagawa ng beeline para sa sahig. Tinamahan ng pangangilig sa kanyang baba, ang nasugatang puwita ni Colton ay muling tumama sa lupa. Sa pagkakataong ito ay may mabigat na bagay na dumidiin sa kanyang katawan. Sa dakong huli, napaungol siya sa sakit. Bagamat madaling araw pa, nakatanggap siya ng dalawang sunod-sunod na mabibigat na suntok at naramdaman ni Colton na naglalaho ang kanyang isip. Kitang-kita ni Nicole na kumakatok din ang mga ngipin nito sa kanyang baba. Sa kabila noon, siya ay nagmamadaling inabot at sinubukang itayo ang sarili. Sa kanyang pagmamadali, humina ang kanyang braso at muli siyang bumagsak sa lugar kung saan niya nabasag ang kanyang mga ngipin. Buti na lang at natakpan na ni Nicole ang kanyang bibig sa pagkakataong ito at dama po ang kanyang mga labi sa kanyang baba. Gayunpaman, nakakaramdam pa rin ng kirot si Colton. Kung tutusin, ngayon lang siya nagdusa ng isang malakas na suntok na direktang nagdulot sa kanya ng pagdugo mula sa kanyang baba. Kahit na siya yung mga labi na dumampi sa baba niya this time, masakit pa rin. Sa takot na baka may mangyari pa, gamulong-gulong na lang si Nicole sa gilid bago dahan-dahang bumangon. Bumangon na rin si Colton, ngunit medyo sumama ang itsura niya. Ang gwapo niyang mukha ay mukhang madilim at higit sa lahat, may dugong tumutulo mula sa kanyang baba. Nabalot ng hiya ang katahimikan sa silid. Nanigas si Nicole at maingat na tumangala, medyo naluluhang sinabi, "I'm sorry, President Gardner, I didn't mean that." Pagamat taos-puso ang kanyang mga salita, wala siyang tiwala sa lahat. Hindi niya inaasahan na bibigay ang kanyang mga paa sa kanya. Sa pagbabalik tanaw, parang sinasamantala siya nito. Inunat ni Colton ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang baba. Tiningnan niya ang mga mantsa ng dugo sa kanyang mga daliri at pagkatapos ay sinulyapan ang guilty expression ni Nicole. At the sight of it, hindi niya magawang magalit kahit gusto niya. Pagkatapos, ngumiti siya ng kaunti at mahinahong sinabi sa paos na boses, "Ayos lang." Pagkasabi noon, tumalikod si Colton at huminto bago nagpatuloy, "Aalis na ako sa ibaba muna. Miss Anderson, bumaba ka na kapag tapos ka ng maghugas." Pataas. "Okay." Tumango si Nicole na nakatalikod sa kanya. Nang makalabas si Colton sa kwarto, tinakpan niya ang kanyang mukha at sumalampak sa kama. "Hindi ako kailanman napahiya sa aking sarili sa buong buhay." Nang maisip niya ang eksena kanina, gusto niyang mabuksan ang isang butas sa sahig para maibaon niya ang sarili dito. Napaka-awkward noon. Umupo si Nicole sa yulunan ng kama, hindi naka-recover ng matagal. Namumula agad ang mukha niya sa tuwing naaalala niya ang nangyari. Nakakahiya. Nagtagal siya sa kanyang silid, ngunit kailangan pa ring umalis sa huli. Paglabas niya ng kwarto ay nakasuot pa rin siya ng maluwag na pijama, na para siyang bata na nagnakaw ng damit ng matanda. Gayunpaman, hindi niya mahanap ang mga damit na sinuot niya kahapon, kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang lumabas ng ganito. Sa ibaba, inihanda na ni Annie ang pagkain, at si Colton ay nakaupo sa hapagkainan, mabagal na kumakain. Sa maliliit na hakbang, bumaba si Nicole at sinilip si Colton. Siya ay nagpapasalamat kay Colton mula sa kaibuturan ng kanyang puso para sa insidente kahapon. Kung hindi dahil sa kanya, mawawalan na siya ng dignidad. Pagkaupo niya ay agad siyang dinalhan ni Annie ng sinigang na nakangiti. "Miss, nilagnat ka kagabi, at malamang wala kang ganang kumain sa umaga. Please have some porridge." Tumango si Nicole at magalang na nagpasalamat, "Sige, salamat." Wala talaga siyang ganang kumain ngayon, at parang mura ang bibig niya dahil sa lagnat. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang ulo at kumain, ni isa sa kanila ay hindi umimik. Maya-maya pa ay palihim niyang sinulyapan si Colton. Bagamat walang gaanong ekspresyon ang mukha nito habang nakayuko at matigas na kinakain, sa tuwing tumangala siya, nakikita niya ang bakas sa kanyang baba. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 79. Ang bagay sa pagitan mo at ni Colton.
Magsasalita pa sana si Nicole hanggang sa nakita niya ang sugat sa mukha ni Colton. Pagkatapos, pinili niyang tahimik na ibaba ang kanyang ulo habang nilalamon niya ang kanyang pagkain. Pagkakuha ng lakas ng loob na tumingin ulit sa lalaki para magsalita, pinigilan siya ni Annie na biglang pumasok sa kwarto. Miss Anderson, panimula niya. Nalaban ko na at natuyo ang mga damit mo. Tila ngayon ay nasa kwarto mo sa taas. Sige. Salamat, mabilis na tumango si Nicole at nagpasalamat. With a smile on her face, Annie replied, "You are welcome." Sakto nang paakyat na siya sa itaas, biglang tinawag siya ni Colton mula sa likuran. Umaba ka na pagkatapos mong magpalit ng working attire mo. Magkatrabaho na tayo. Timpleng okay lang ang ibinigay ni Nicole habang tumatango siya bilang tugon. Kasabay nito, hindi niya maiwasang silipin ang mukha ni Colton. Nang makitang tila wala siyang masamang pakiramdam, nakahinga siya ng maluwag bago nagmadaling umakyat. Hindi siya nagtagal para magbago sa ibang bagay. Maya-maya ay pumasok na sila ng sasakyan ni Colton at sa wakas ay umalis patungo sa kumpanya. Pareho silang hindi nagsasalita sa bawat isa sa buong paglalakbay nila sa kalsada. Si Nicole ang unang bumasag sa katahimikan ng maingat niyang itinaas ang isang band-aid na binili niya kay Annie sa kanyang paglabas. Gusto mo ba ng isang piraso ng band-aid, President Gardner? Tanong niya. Ang halatang peklat sa kanyang baba ay masyadong kapansin-pansin para iwanan sa bukas para makita ng mga tao. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang tingin para tingnan ang band-aid sa kamay ni Nicole, at nakataas ang kilay. Nakakatawa siyang nagtanong bilang ganti, sa tingin mo kaya nitong band-aid na itago ang peklat na ito sa lahat? Isang nahihiyang si Nicole ang humaplo sa kanyang ilong at nagbuntong hininga, matatakpan man lang nito ang isang bahagi nito. Tumalikod lang si Colton at nagsimulang maglakad palayo sa halip na sagutin siya. Nang hindi pinansin, nagsimulang lumipat ang tingin ni Nicole sa pagitan ng pag-urong ng lalaki at ang band-aid sa kanyang kamay. Galit ba siya? Parang hindi niya maintindihan ang galit niya. Kung tutusin, nasaktan siya ng 3 beses na magkasunod dahil sa kanya. Nagsisimula ng tumayo ang dulo ng kanyang buhok nang maalala niya kung paano niya pinaalis si Colton mula sa kama noong umagang iyon, ngunit hindi nagtagal ay nailabas niya ang kanyang sarili mula sa kanyang pag-iisip kasabay ng pag-iling ng kanyang ulo. Pagkatapos, agad niyang sinimulan ang paggawa sa kanyang daan papunta sa opisina niya. Pagkabukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang isang maliit na batang babae na nakaupo sa kanyang opisina. Nakatalikod kay Nicole ang ulo niya habang ini-swipe ang screen ng phone niya. Bukod doon, ang tunog ng kanyang telepono ay nakaset sa speaker sa malakas na volume nang hindi isinasaalang-alang ang paligid. Nanatiling kalmado si Nicole sa kabila noon. Maya-maya ay humakbang siya patungo sa dalaga at mahinang kumatok sa ibabaw ng mesa para makuha ang atensyon ng dalaga. Pwede bang magtanong kung sino ka? Umikot ang ulo ng dalaga para tingnan ang pinanggalingan ng boses habang sinimulan niyang tahasan ang titig kay Nicole. Nagsimulang magigting ang mga kilay niya nang sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, hindi maiwasang mapansin ni Nicole kung gaano kaganda ang dalaga. Ngayong napukaw ang kanyang interes, itinago ng dalaga ang kanyang telepono noon at nakatitig sa mga mata ni Nicole. "I saw Colton carrying you last night," she hummed. Ito ay isang simpleng pangungusap, ngunit madaling masabi ng isang tao na maraming mga nakatagong mensahe ang pinagbabatayan nito. Baka ikaw si Wendy. Walang kasiguraduhan na tanong ni Nicole matapos niyang suluhin ang kanyang utak. Nagulat si Wendy nang marinig ang pangalan niya na lumabas mula sa mga labi ni Nicole. Agad siyang tumalon sa upuan at nag-cheer, "Alam mo kung sino ako." "Yup," sagot ni Nicole sabay tango ng ulo. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa sofa sa gilid at umupo habang sinasabi niya sa isang nakaka-relax na paraan, si Pangulong Gardner ay nabanggit niya dati. "Gusto niya akong mag-design ng gown para sa'yo." "Talaga? Gagawin mo ba talaga, Miss Lise?" Huling tuwang-tuwa ang isang excited na si Wendy nang marinig iyon. Tumango ulit si Nicole bilang tugon. "Oo." Pamilya
Pamilyar ako dito gaya ng dati kong specialize sa haute couture, ito ay isang bagay na tinanong ni Colton kay Nicole kanina, at tinanggap din niya ang alok. Tuwang-tuwa si Wendy matapos marinig ang mga salita ni Nicole na tuluyan niyang nakalimutan ang tungkol sa susunod niyang gustong sabihin. Tiyak na siya ang pinakamaganda sa kanilang lahat sa hapunan kung magsusuot siya ng isang custom designed na gown ni Lisa. Nakaplaster pa rin ang ngisi niya sa mukha niya nang kumaway siya sa harap ni Nicole. Pwede ba akong mag-request? Tanong niya. Sabihin mo sa akin ang lahat, pag-uudyok ni Nicole sa kanya sabay tango, pagkatapos ay kumuha siya ng panulat sa mesa. Isusulat ko lahat at kukunin ko na ang design draft bukas. Nang makita ang seryosong mukha ni Nicole, biglang tumayo si Wendy. Napaawang ang nakangangan niyang mga labi habang nangangako sa mahinang boses, I'll keep it. Ang mga bagay sa pagitan mo at ni Colton ay isang sikreto. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 80. Tinaktan mo ang iyong baba. Pagtingin kay Wendy, pinagdikit ni Nicole ang mga labi. Nahanap niya ang maliit na babaeng nakakatawa habang sinusumpa niya ang kanyang katapatan kay Nicole, ngunit sayang, nagpa siya si Nicole na ipaliwanag ang katotohanan ng sitwasyon sa nakababatang kapatid na babae ni Colton. What thing are you talking about? Walang nangyayari sa pagitan namin ng kapatid mo. Gayunpaman, nanatiling nakangisi si Wendy habang nakakunot ang noo niya kay Nicole. Baka sa mukha niya na mayabang siya na higit pa sa sinasabi sa kanya ni Nicole. Tahimik lang na lumingon si Nicole kay Wendy. Sa pagpapasya na malamang na hindi makikinig si Wendy sa anumang sasabihin niya, tumigil si Nicole sa pagpapaliwanag ng sarili sa batang babae. Nagpatuloy siya at isinulat ang tatlong laki at espesyal na kahilingan ni Wendy, at ito ay pagkatapos lamang niyang matapos ay kusang umalis si Wendy sa kanyang opisina. Sa kabilang banda, si Tony ay nag-uulat kay Colton sa opisina ng Pangulo ng Gardner Corporation. Gagamitin namin ang disenyo mula sa aming pakikipagtulungan sa F&M Apparel bilang focus ng aming paparating na plano sa marketing. Tumanggo si Colton bilang pagsang-ayon doon. Mag-iwan ng puwang sa homepage ng website ng kumpanya mula ngayon. Ang paglabas nito kasama ng mga bagong produkto ay dapat bigyan ito ng tamang push, iminungkahi niya. Nagulat si Tony dahil doon. Bilang isang kumpanya na ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ang digital marketing, ang mga promosyon na ginawa sa pamamagitan ng website nito ay palaging ipinapakitang magagandang resulta. Ang Gardner Corporation ay may isang mahusay na natanggap na mass media website na naniningil sa mga advertiser nito ng mabigat na halaga. Kahit na nakagawa na sila ng mga promosyon gamit ang website noong nasangkot sila sa industriya ng pananamit noon, ang homepage ng website ay nanatiling hindi nagalaw sa buong panahon. Ang pag-advertise sa homepage ay madaling mangahulugan ng paggastos ng milyon-milyon o kahit 10-10 milyong dolyar sa isang araw. Sa mga peak moments, maaaring kailanganin pang ipaglaban ng mga advertiser ang 10 milyong deal. Pagamat nagulat, mahinahon pa ring tumugon si Tony sabay tango. Sige. This year's ang pagpapalabas ng Tag-init ay magaganap sa paligid ng Mayo. Tisiguraduhin kung ay clear ang schedule para sa ika-1 ng Mayo. Gawin itong 3 araw na mabilis na idinagdag ni Colton. Si Tony ay nagsimulang tahimik na pag-isipan ang desisyon ni Colton. Siguradong gusto talaga ni Colton na buuin ang Gardner Apparel bilang isang tatak para makapag-book siya ng 3 araw sa ika-1 ng Mayo, na isa sa pinakamaraming panahon ng paggawa ng pera para sa kanila. Yes, sir, sagot ni Tony. Pagkatapos ay ibinaba ni Tony ang kanyang ulo at isinulat ang mga mahahalagang bagay, ngunit nang magsimula siyang ikiling ang kanyang ulo kay Colton upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa kanyang schedule bago ang bagong taon, nakita niya ang pinsala sa baba ni Colton. Gardner Corporation. Before the New Year's. The job has. Nauutal na siya kahit papaano sa simpleng pangungusap habang patuloy sa kanyang ulat. Nang marinig ang pagkautel, itinaas ni Colton ang kanyang ulo at tumingin kay Tony na nakakunot ang noo. Bukhang. Bakit ka nauutel?
Nang marinig ang hindi nasisiyahang tono, agad na ibinalik ni Tony ang kanyang mga mata sa maliit na notebook na hawak niya sa isang kamay. Wala, pinilit niyang sabihin. Ang pagsimangot ni Colton ay naging dulang na noon. Alam na ang kawiring Tony Bay may tinatago sa kanya, mas lalo siyang nadismaya. Tumigil ka nga sa kakaikot at iluwa mo yan. Iningi niya. Masunurin na sinilip ni Tony ang mukha ni Colton habang pinagdikit ang mga labi nito kanina nag-aalangan na nagsasabing, ikaw. Maaaring nasugatan ang iyong baba. Sa kanyang mahiyain na personalidad, wala siyang lakas ng loob na sabihin ng ngipin iyon sa marka sa baba ni Colton. Siya ay isang binata na may magandang kinabukasan, kung tutusin. Hindi ngayon ang araw na ibibigay niya ang kanyang buhay para sa isang bagay na ganito. Para sa isang pinsala na kasing kilalang kilala niyan, si Colton ay kumikilos ng labis na mapagbigay sa pamamagitan ng hindi. Tinatakpan ito. Tinasadya ba niya itong ipakita? Napaisip si Tony. Ang malaking boss ay sa katunayan isang tao na ang puso ng isang side character tulad ko ay hindi maaaring maunawaan. Agad na bumagsak ang mukha ni Colton matapos niyang marinig ang sinabi ni Tony. Ano ba yung iniisip mo? Nakuha ko ito sa pag-ahit. Tahimik lang siyang nilingan ni Tony. Paano nag-iwan ng mga marka sa ngipin ng pag-ahit sa iyong baba? Naisip niya sa sarili. Kahit nakatawa-tawa siya, nagpa siyang sumang-ayon sa sinabi ng amo. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong sarili, Pangulong Gardner. Umiling siya at mabilis na nagpatuloy sa pagsasabing, naiintindihan ko. Hindi ako delusional. Hindi ako nag-o-overthink. Kahit ano. Lalong lumamlam ang mukha ni Colton habang nakatingin sa tame time na pagtanggi ng kanyang assistant. I don't care if you are delusional. Wala rin akong pakialam sa iyong T4 brains. I hired you to be my secretary, hindi ang pagkuha ng mga bagay tulad nito, ungol niya. Nakasip lang si Tony sa bibig habang nakatingin kay Colton na nagagalit dahil hindi dahilan. Si Pangulong Gardner ay malamang na hindi sapat na nasisiyahan. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang po ang kasunod ng ating kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Dito sa ating channel Kwentong Nobela.